Ugali na ng dalagang si Ariana ang maglaya sa tuwing may gusto siyang gawin o ipabili sa kanyang mga magulang. Ginagawa niya ito upang makuha ang anumang naisip niya. Madali niyang napapasunod ang mga ito. Ngunit isang araw ay biglang nagbago ang lahat sa pangyayaring hindi niya inaasahan. Ariana, sandali lang. May sasabihin lang ako sa iyo. Tawag ni Bea sa kanya habang papasok ang mga ito sa kanilang classroom ng mga sandaling iyon. Tungkol saan ba yan, Bea? Kung makatawag ka naman ay kala mo ay napakalayo ko sa iyo. Siguraduhin mo lang na maganda yung sasabihin mo ha. Dahil kung hindi, ay malalagot ka talaga sa akin. Wika ni Ariana sa matalik na kaibigan. Abay, oo naman. Good news kaya to. Kailan ba ako nagkwento sa iyo ng hindi maganda? Pero mamaya ako na lamang sasabihin pagkatapos ng klase natin. Wika ni Bea. Ano ba naman yan? Tinawag-tawag mo pa ako? Hindi mo rin naman pala sasabihin ka agad. Nakakabitin ka. Inis na saad ni Ariana sa kaibigan. Ito naman, napakasungit. Malalaman mo rin naman yun mamaya. Relax ka lang, bes. Nangingiting usal ni Bea kay Ariana. Maya-maya pa, ay naupo na sila sa kaniga nilang mga upuan habang naghihintay ng gurong darating. Psst, bes, ano ba kasi yun? Usisang muli ni Ariana kay Bea. Ito naman, hindi talaga makapaghintay. Pero sige na nga, sasabihin ko na. Narinig ko kasi kanina na may gaganaping party sa bahay nila Allison. Sad ni Bea. So ano naman? Bataray na tugon ni Ariana sa kanya. Ano ka ba? Invited tayong lahat. Kinikilig na si Walat ni Bea sa kanya. Totoo ba? As in tayong lahat? Ulit ni Ariana na hindi makapaniwala. Oh bes, kaya nga kailangan natin ng mga bagong damit lalo na yung pang pool party, para aurang-aura tayo doon. Yay! Masayang sad ni Bea kay Ariana. Pool party? Bakit pa natin kailangan mag-shopping? 2 piece lang naman carry na yon. Nagtatakang tanong ni Ariana. Bes, maraming boylet dun no? Kahit dapat, angat ang beauty natin sa iba. Malinding sabi ni Bea sa kanya. Susubukan ko bes ha? Kilala mo naman sila mami at daddy, hindi ba? Mahirap yuningan ng pera. Grabe naman, lambingin mo kasi sina tito at tita. For sure, bibigay din yan sila. Ginawa ko na yan pero hindi pa rin nila ako binigyan ng pera Hindi ko natuloy alam kung saan ako kukuha ng pera para sa pool party na yan. Grabe naman, ang dami-dami niyong pera tapos hindi ka man lamang bibigyan ng mami mo. Napaka-imposible naman ata nun. Palagi kasing wala ang mga yun sa bahay. Sa umaga sa tuwing aalis sila, tulog pa ako. Sobrang workaholic ng mga yon. Tapos paghihingi pa ako ng pera, katakot-takot na tanong at paliwanag pa. Para tuloy akong nakakulong. Malungkot na wika ni Ariana sa kaibigan. Ano ka ba bes? Huwag kang mawala ng pag-asa. Subukan mo na lang ulit. Baka naman nagkataon lang talaga na busy sila kaya ganon. Ay naku, mukhang malabo yung sinasabi mo. Buti ka pa nga Lahat ng gusto mo binibigay ni na tito at tita. Ano ba kasi yung ginagawa mo? Paano yung nangyayari? Baka sakali kila mama at papa, baka sakali kila mami at daddy, ay effective din. Wala naman bes, ilalambing ko lang sila. Tapos ayun, nagbibigay na sila sa akin. Sure ka yun lang? Kasi parang nagsisinungaling ka ata bes Ano ka ba Rihanna? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Malay ko sa'yo. Basta't hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Wika ni Ariana sa kaibigan. Bes, malaki na ako. Hindi na ako bata, no? Gusto ko rin namang maranasan yung mga ginagawa ng kasing edad natin. Katulad na lamang ng nightlife, yung malaya, walang nagbabawal. Litanya ni Ariana kay Bea. Maya-maya pa, ay nagkwento na itong si Bea sa kanya. Bes, kasi ganito yon. Nakukuha ko lahat ng mga gusto ko sa mga magulang ko dahil naglalayas ako. Hindi ako umuwi hanggat di nila binibigay sa akin kung ano man yung gusto ko. Pero bes, alam ko hindi yun tama, kaya sana wag mo akong gayahin. Pakiusap ni Bea sa kanya. Bes, iba ka rin. Biruin mo yun? Naisip mo pa yun? Nangingiting wika ni Ariana na may ngiti sa labi na tila may binabalak sa kanyang isipan. Bes, wag mo akong gagayahin ha. Masama yun. Isang beses ko lang namang gagawin, bes. Tapos hindi ko na ulitin pa.
Gusto ko lang namang manghingi ng pera para sa party natin. Malay mo, bigyan ako ng credit card ng parents ko. Wika ni Ariana. Pero Ariana, ano ba Bea? Pag naging successful tong gagawin ko, promise ililibre kita ng susuotin mo sa pool party. Sige na, kailangan ko nang umuwi. Bye bes. Masayang paalam ni Ariana sa kaibigan. Sa wakas ay magagawa ko na rin ang gusto ko. Bakit hindi ko ito naisip noon pa? Sad nito at napatawa na lamang bago tuluyang pumasok sa kanilang bahay. Mami, I'm home. Sigaw niya pagbukas ng pinto. As usual ay wala na naman. Inis na wika niya. Mama Rihanna, nariyan na po pala kayo. Pati sa kanya ng kanilang katulong. Ma'am, pinapasabi po ng mami niyo na maaga daw po siyang uuwi ngayon. May sasabihin daw po siya sa inyong importante. Wika ng matandang katulong kay Ariana. Ganun po ba? Patungkol saan daw po yun? Usisa ni Ariana. Abay, hindi ko po alam ma'am. Okay sige po. Sabihin niyo na lang po ako kapag dumating na po sila ha. Nasa kwarto lang po ako manang. Maya-maya pa. Mama Ariana, andito na po ang mami niyo. Pinapapunta na po kayo sa study room. Tawag kay Ariana ng matandang katulong. Hey nako, bakit dun pa? Pwede naman dito na lang sa kwarto ko. Naiirit ang wika ng dalaga sa sarili. Sige po manang, pakisabi na lang po ay pupunta na po ako. Mama, ano po bang sasabihin niyo? Bakit kailangan pa ako magpunta rito? Naiirit ang tanong niya sa kanyang ina. Wala bang good evening at kiss man lamang sa aking mahal na prinsesa? Mama, malaki na po ako, kaya wag niyo na po akong tawagin ganyan. Naiinis na wika ni Ariana. Okay, sige. Siya nga pala anak, sa susunod na buwan ay aalis kami ng daddy mo ha. Pupunta kaming ibang bansa. May bubuksan kasing branch ang kumpanya natin doon. Gusto mo bang sumama anak? Mama, ayoko pong sumama. Dito na lang po ako. Saka ma, since aalis naman po kayo, ay pwede niyo na po ba akong bigyan ng credit card? Tahasang sabi ni Ariana sa kanyang ina. Ano? At ano naman ang gagawin mo sa credit card, iha? Biglang napataas ang boses ng ina ng dalaga. Di ba usapan na natin na kapag nag-college ka na, saka ka namin bibigyan ng credit card? Kulang pa ba ang binibigay namin sa'yo ng daddy mo na allowance? Ma, gusto ko po sana yung may sarili akong pera para anytime po na may gusto akong bilhin ay mabibili ko po since alis naman na po kayo ni daddy next month. Saka isa pa po, ako lang naman po yung walang ganoon sa mga kaibigan ko. Sabi pa ni Ariana sa kanyang ina. Anak, hindi mo na kailangang gumaya sa mga kaibigan mo. Antayin mo yung oras na pwede ka na namin bigyan ng daddy mo ng hinihingi mo ha. Ma, kailan pa yun? Matagal pa yun eh. Ma'am, sige na po. Alis naman na po kayo ni daddy eh. Iiwan nyo na naman po ako. Kahit nga nandito kayo eh, parang wala rin naman kayo. Lagi kayong wala. Tapos credit card na nga lang ang hinihingi ko ay hindi nyo pa kayang ibigay. Hindi nyo ata ako mahal eh. Pangungonsensya ng dalaga sa ina. Ariana anak, hindi credit card ang sukatan ng pagmamahal namin sa'yo. Hindi namin ibibigay ang isang bagay na alam namin ay kapapahamak mo anak. Hindi ma'am, ang sabihin nyo, hindi nyo talaga ako mahal. Wika pa ni Ariana. Anak, mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Kung mahal nyo talaga ako, ay ibibigay nyo sa akin na gusto ko. Kung ayaw nyong umalis ako sa bahay na to. Sakal na ako ma'am. Pagbabanta ng dalaga. Di umalis ka. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo Ariana. Hindi ka na nakikinig sa mami mo. Usal ng daddy ni Ariana na noon ay kakarating pa lamang at naabutan ng pagtatalo ng mag-ina. Aalis na talaga ako kasi hindi niyo ako maintindihan. Sa bagay, hindi niyo naman ako mahal dahil puro na lamang trabaho ang nasa isip niyo. Gusto ko lang naman ng sariling credit card at ATM. Nang sa gayon ay ako na mismo ang hawak ng pera na ipinagkakalob niyo sa akin. Pero hindi niyo magawa, kaya't aalis na lang talaga ako. Kung aalis ka, wag na wag ka nang babalik dito Ariana ha. Malamig na saad ng kanyang ama. Oo daddy, hindi na po ako babalik dito. Dahil wala naman talaga kayong pakialam sa akin ni mami eh. Puro na lang kayo trabaho. Wala na nga kayong oras sa akin eh. Litanya ni Ariana. At saka ito'y patakbong umalis na sa kanilang harapan.
Alfredo, tignan mo ang ginawa mo sa anak natin. Galit na saad ng ina ni Ariana. Hayaan mo ang anak mo. Sobrang tigas na ng ulo niyan. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong hayaang makipagkaibigan yan sa mga naliligaw ng landas. Tignan mo kung ano ang kaisipan na meron ng anak natin. Bakit parang ako ba ata ang sinisisi mo, Alfredo? Hindi kita sinisisi. Pinapaalala ko lang sa'yo kung bakit ganyan nakatigas ang ulo ni Ariana. Inispoiled mo kasi ang anak natin na yan. Ayan tuloy, napakatigas na ng ulo. Kung ako sa'yo, ay hahayaan ko yan. Hindi ko yan iintindihin. Hanggang sa maisip niya na mali ang ginawa niya. Hindi ako papayag na hayaan na lamang nating tuluyang maglayas ang anak natin, Alfredo. Baka lalong mapahamak yun sa gagawin niya. Nag-aalalang wika ni Laura sa asawa. Samantala sa bahay nila Bea. O Bes, anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Bea kay Ariana. Naglayas ako sa amin. Tugon ni Ariana sa kaibigan. Ano? Tinuloy mo pa rin? Alam mo Bes, kung ako sa'yo, ay uuwi na talaga ako. Dahil paniguradong nag-aalala na yun sila sa'yo. Wala akong pakialam. Hindi ako uuwi hanggat di nila binibigay ang hinihingi ko. Matigas na wika ni Ariana. Ariana, tawag ni Bea sa kanya. Shh, pwede ba Bea? Tumahimik ka na lang dyan. Nag-iisip ako. Iritadong usal ni Ariana. Maya-maya pa, ay may kumakatok na sa bahay nila Bea. Yes, andyan ang mom mo at pati na rin ang daddy mo. Dahil sa labas kausap ng mama ko. Wika ni Bea kay Ariana. Kitams, Bes, sabi ko sa'yo hindi nila ako matitiis. Thank you talaga sa ideya mo Nakangising sabi ni Ariana sa kaibigan. Bes, kung ako sa'yo, ay umuwi ka na. Maawa ka naman sa mga magulang mo. Dapat hindi ko na lang sa'yo sinabi yung ginagawa ko. Baka mamaya pati ako madamay pa at masisipan nila tita. Huwag kang mag-alala, Bes. Ako ang bahala sa'yo. Halika na, baba na tayo. Usal ni Ariana sa kaibigan. Na nakaredy na ang pag-arte habang bumababa ng hagdan. Diyos ko Ariana anak, nandito ka lang pala. Kung saan-saan ka namin hinanap ng daddy mo. Mangiyak-ngiyak na wika ng kanyang inang si Laura. Bakit niyo po ba ako hinahanap? Di ba pinalayas na po ako ni daddy? At hinayaan niyo lang naman po yun na gawin sa akin? Papalang nasagot ni Ariana sa ina. Napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Nagtitimping sabi ni Alfredo sa anak. Han, baka lalong hindi umuwi si Ariana sa atin dahil dyan sa ginagawa mo. Pabulong na sita ni Laura sa kanyang asawa. Anak, umuwi na tayo. Sa bahay na natin pag-usapan ng problema natin. Nakakaya sa mga magulang ni Bea Malumanay na pakiusap ni Laura sa anak. Ako uuwi? Bakit naman ako uuwi, ma'am? Kayo ang umuwi. Kayo ni Dad. Kasi kayo ang nakakistorbo at nag-iiskandalo sa bahay nila Bea. Malditang sabi ni Ariana sa kanyang mga magulang. Anak naman, alam mong hindi ako sanay na wala ka sa bahay. Kaya halika na, umuwi na tayo. Muling pagsusumamo ni Laura sa anak. Sinasabing ayoko pong umuwi, Mami. Bakit ba ang kulit-kulit nyo? Matigas pang usal ni Ariana. Ano bang gusto mong mangyari, Ariana ha? Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Nagpipigil na sabi ni Alfredo sa anak. Hinihingi kasi yan sa akin, Alfredo. Kaya lang napag-usapan na natin yung tatlo, hindi ba? Naiiyak na saad ni Laura sa asawa. Ano ba yun? Kunot noong tanong ng daddy ni Ariana. Credit card at ATM, Dad. I want to have my own credit card and ATM. Taas ang sabi ni Ariana sa kanyang ama. What? Bulalas ni Alfredo sa sinabing iyon ng kanyang anak. Narinig niyo ba ako, Dad? Hindi ako uuwi hanggat di niyo ako binibigyan ng credit card at ATM. Matigas na sabi ni Ariana sa dalawa. Alfredo, Han, ibigay mo na lamang yung hawak mong credit card at pati na rin yung ATM mo. Nang sa gayon ay matapos na to at nang makauwi na tayo, nakakahiya na sa pamilya nila Bea, maging sa mga kapitbahay nila dito. Naririnig ang sigawan niyo ni Ariana. Suwestyon ni Laura sa asawa. Walang nagawa si Alfredo kung hindi ibigay ang hinihingi sa kanya ng kanyang anak. Ngising-ngisi naman itong tinanggap ni Ariana na napakindad pa ng palihim sa kanyang kaibigan na si Bea na nagyuko na lamang ng kanyang mukha sa sobrang pagsisisi sa panghihikayat sa kanyang kaibigan sa bagay na mali. Siguro naman Ariana, hindi mo na ulitin ang paglales nito. Siguro naman anak ay hindi mo nasasabihin na hindi ka namin mahal ng mami mo.
Wika ni Alfredo sa anak. Opo, Dad and Ma'am. Hindi na po mauulit. The best po talaga kayo para sa akin. Masayang usal ng dalaga sa kanyang mga magulang na halos kanina lamang ay para itong walang mga kwentang tao sa kanya. Bea, pakisabi na lamang sa mami mo ha. Pasensya na kamo. Aalis na kami. Salamat ulit. Wika ni Alfredo at Laura sa kaibigan ng kanyang anak. Naku, walang anuman po yun, tito at tita. Sanay na po ako kay Ariana. Tugon ni Bea. At sa katuluyan nang umuwi sila Ariana kasama ang mga magulang nito sa kanilang bahay. Samantala, kinabukasan ay kaagad na niyaya ni Ariana si Bea upang mag-shopping gamit ang credit card ng kanyang ama. Halos masaid ang laman nito na agad namang nakatawag ng pansin sa kanyang amang si Alfredo. Kaya naman nang makauwi galing sa opisina, ay agad niyang kinumpronta ang kanyang anak na si Ariana. Ariana, mag-usap nga tayo. Galit na tawag nito sa kanyang anak. About what? About sa walang habas mong pagsashopping ng mga walang katuturang bagay. Galit na wika ni Alfredo sa anak. Dad, bakit po ba kayo galit na galit? Di ba ibinigay niyo po sa akin tong credit card niyo? So it means, ako na po ang may kontrol dito. Baluktot na katwiran ni Ariana. Pero Ariana, magsasalita pa sana ang kanyang ama, ngunit pinutol niya na ito. Dad, tama na po. Pag ako po nainis, ay lalayasan ko na po kayo ni Mami. And this time, hindi niyo na po talaga ako makikita pa. Pagbabanta pa ni Ariana sa ama. Walang nagawa si Alfredo kung hindi ang mapubuntong hininga na lamang sa katigasan at kasutilan ng kanyang nag-iisang anak. Samantala isang araw, Ma'am, pwede mo ba akong bilan ng sarili kong kotse? Paglalambing ni Ariana sa ina. What? Anong gagawin mo sa kotse? Eh may service ka naman. Anak, napapansin ko, palaki na ng palaki ang demands mo sa amin ng dad mo ha? Sita ni Laura sa anak. Ma'am, para sa kotse lang ang hinihingi ko. Grabe naman po kayo sa aking makareact dyan. Ariana, iha, wala ka pang lisensya. Bawal sa kagaya mo ang mag-drive. Wala ka pa sa hustong gulang. Paliwanag ni Laura sa anak. Hindi naman po ako mukhang minor de edad eh. Saka nagagawa naman po ng paraan yung lisensya. Marami naman tayong pera para magbayad ng fixer. Katwiran ni Ariana. Sorry anak, pero hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Malumanay na wika ng ina ni Ariana at kaagad na itong umalis upang pumasok sa kanilang opisina. Samantala, kinagabihan, humahangos ang katulong sa pagdating nila Alfredo at Laura. Manang, bakit po? Parang balsa kayo dyan ah. Tanong ni Laura sa matandang katulong. Ma'am, kasi po si Ma'am Ariana ay nag-less na naman po. Pilit ko po siyang pinipigilan pero nagagalit po at ayaw papigil sa akin. Ano? Gulat na sambit ni Alfredo sa narinig. Kaya naman nagmamadali na naman sila upang hanapin ang kanilang anak na si Ariana. Nang kanilang makita, ay agad na nila itong binilhan ng hinihingi nitong sasakyan upang sumama lamang sa kanila pauwi ng bahay. Tuwang-tuwa naman itong si Ariana dahil nakuha na naman niya ang kanyang gusto sa mga magulang. Laura, hindi ko na maintindihan ang ugali ng anak natin. Hindi ko alam kung saan pa tayo nagkulang sa pagpapalaki sa kanya. Bakit ganyan ang ugali ng batang yan? Namumroblemang sabi ni Alfredo sa kanyang asawa. Alfredo, intindihin na lang natin si Ariana. Para hindi na siya makaisip na lumayas, ibigay na lamang natin ang mga gusto niya. Kasi aminin man natin, kahit marami tayong pera, ay kulang naman ang oras na ibinibigay natin sa kanya. Paliwanag ni Laura sa asawa. Alam ko yun, mahal. Pero hindi dahilan yun para gawin niya ang mga bagay na tulad ng paglalayas. Kaya buo na ang desisyon ko. Pag alis natin papuntang ibang bansa, papapuntahin ko si Mama at Papa dito sa bahay para mabantayan si Ariana sa mga ginagawa niya. Wika ni Alfredo sa asawa. What? I don't think it's that a good idea. Sobrang higpit ni Mama at Papa. Tutol ni Laura sa asawa. Exactly. That's my point. Para madisiplina yung si Ariana. Para naman magtino. Sabi pa ni Alfredo. But Han, usal pa ni Laura. And trust me, makakatulong ito sa anak natin for her future. Pangumbinsin ni Alfredo sa asawa. Pero baka lalong magrebelde si Ariana sa gagawin natin. Natatakot ako, Han. Pero kung ito lamang yung paraan para tumino ang anak natin, hindi na ako tututol pa sa gusto mong mangyari, Alfredo.
may pag-aalalang sa Ate Laura sa kanyang asawa. Samantala, dumating na nga ang araw ng pag-alis ng mga magulang ni Ariana. Ariana anak, alis na kami ng daddy mo ha. Sana naman ay magpakabait ka habang wala kami. Tatawag ako palagi sa iyo ha, para i-check ka. Wika ni Laura sa anak. Yes ma'am, don't worry about me. Nakangiting tugon naman ni Ariana sa ina. Sa isip-isip niya ay malayang malaya na siya dahil wala nang magmomonitor ng mga galaw niya. Party to the max at shopping galore ang gagawin niya habang wala ang kanyang mga magulang. Sandaling naputol ang pagmumuni-muni niya nang biglang magsalita ang kanyang ama. O Ariana anak, mag-babe ka dito ha. Mamaya ay parating na rin ang mga lolo't lola mo. What? Daddy? Sina lolo at lola? Pupunta dito? Gulat at biglang nawala ang mga ngiti ni Ariana sa narinig. Dad, Mom, can I come with you? Pwede ba akong sumama na lang sa inyo? Ayoko pong maiwan dito kasama sina lolo at lola. Pakiusap niya sa mga magulang. Pero anak, it's too late na. Mamaya na ang flight namin ng mami mo. Don't worry, hindi naman kami magtatagal doon. Babalik rin kami kaagad. So make sure na behave ka sa mga lolo at lola mo ha. Bili ni Alfredo, na lihim na napapangiti. Sa isip-isip niya, ay tama ang kanyang naging desisyon dahil doon ay panatag silang makakaalis na mag-asawa. Hey nako, akala ko pa naman ay mag-e-enjoy ako habang wala si mami at daddy, pero hindi pala. Kung alam ko lang na sila lolo at lola ang makakasama ko dito sa bahay, sana'y sumama na lang ako sa ibang bansa. Naiirit ang wika ni Ariana sa sarili. Hanggang nakatulog na nga siya sa ganoong sitwasyon. Hindi na rin siya ginising ng kanyang mga magulang sa pag-alis ng mga ito dahil halos madaling araw na rin ito nakauwi dahil sa party na dinaluhan. Ariana, gising na! Gising ng kanyang lola Matilda. Pinahantok pa po ako eh. Mamaya na. Storbo naman eh. Usal ni Ariana. Ganun ba? Sandali. Sandaling lumabas ng kanyang silid ang kanyang lola. Maya-maya pa, sa pagbabalik nito, ay may daladala na itong isang tabong tubig na may lamang yelo at agad na binuhos sa mukha ng kanyang apong si Ariana. What the? Hindi na natuloy pa ni Ariana ang sasabihin nang makita kung sino ang nagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Lola? Utal-utal na sabi niya. Gumising ka na riyan. Tanghali na oh. Maglilinis ka pa ng buong bahay. Utos ng matanda sa kanya. Ho? Bakit po ako maglilinis? Nariyan naman po si Manang. Nagtatakang tanong niya sa kanyang lola. Wala si Manang. Nagbabakasyon. May emergency sa probinsya nila. Wika ni Matilda sa kanyang apo. Nakakainis talaga. Sana kasi hindi na lang to pumunta dito sa bahay. Bulong ni Ariana. Anong sinasabi mo, Ariana? Hoy, para sabihin ko sa'yo, malinaw pa ang pandinig ko ha. Kahit matanda na ako. Kahit bilisan mo na dyan at marami ka pang gagawin ngayong araw. Hindi porket kaya niyong magbayad ng kasambahay, aasa mo lang lahat sa kanila. Dapat ay matuto ka rin. Dahil hindi habang panahon ay malakas ang negosyo ng mga magulang mo. Paano na lamang kung bigla kayong maghirap? Di kawawa ka. Dahil wala kang alam na trabaho. Kakamot-kamot ng ulo si Ariana. Wala siyang magawa kung hindi ang sundin ng lahat ng ipinag-uutos ng kanyang lola. Paano ba naman kasi, talo pa nito ang supervisor kung makabantay sa mga ipinag-uutos nito. At kapag hindi nito nagugustuhan ang tinatrabaho niya, ay pinapaulit nito sa kanya iyon. Dahil doon, ay inaabot ng maghapon si Ariana sa gawaing bahay. Halos wala na siyang lakas upang gumana pa. Siya nga pala. Balita ko ay may iniwang credit card at kotse ang daddy mo sa'yo. O sisa ng matandang si Matilda. Opo, lola. Nangiinang tugon ni Ariana sa kanyang lola. Akin na dali. Pati yung susi. Uwi ka ng matanda sa kanyang apo. Bakit po lola? Alis po ako mamaya eh. May party po akong pupuntahan. Tugon ni Ariana sa matanda. Anong party-party ang pinagsasabi mo dyan? Hindi, walang aalis. Hindi ka pa tapos sa gagawin mo dito sa bahay. Lola naman, bakit pati ba naman yung credit card at kotse kukunin nyo pa? Yan na nga lang yung nagpapasaya sa akin eh. Ginawa ko naman po ang lahat ng inutos nyo.
Halos sumakit na nga po ang katawan ko eh. Reklamo niya sa matanda. Bakit? Ano ang gagawin mo? Maglalayas ka? Sige, gawin mo. Pero ibigay mo muna sa akin ang credit card at susi ng kotse. Kung ang mga magulang mo ay napapasunod mo sa palayas-layas mo, pas ibahin mo ako. Dahil oras na lumabas ka ng pintuan na yan, ay hindi ka na kahit kailan pa makakabalik dito. Pagbabanta ni Matilda sa kanyang apo. Kaya naman nawala ang pagkamaldita ni Ariana. Alam niya kasi na hindi uubra dito ang ginagawa niya sa kanyang mga magulang. Wala siyang nagawa kung hindi ang isurrender dito ang susi ng kotse, pati na rin ang ATM at credit card ng kanyang ama. Good, marunong ka naman palang sumunod eh. Sambit ni Matilda sa kanyang apo, sabay talikod nito upang umalis na. Samantala, ilang araw pa lamang mula nang umalis ang mga magulang ni Ariana, ay unti-unti nang nakakaramdam ng sobrang pagkahigpit ang dalaga sa kanyang lolo at lola. Kaya naman kahit pinagbabantaan siya nito na kapag umalis ay hindi na makakabalik pa, ay nagpasya pa rin siyang tumakas. Sa isip niya ay mas okay nang umalis. At least ay malaya niyang magagawa ang gusto niyang gawin. Di tulad ng nasa bahay siya, puro utos ng kanyang lolo at lola ang kanyang naririnig. Kaya naman kinagabihan, habang nagtatapon siya ng basura, ay diretso na siyang umalis ng kanilang bahay. Lakad takbo ang kanyang ginawa sa pag-aakalang baka pasundan siya ng kanyang mga lolo at lola. Ang hindi alam ni Ariana, nabatid ng mga ito ang kanyang binabalak na paglalayas. Ngunit hindi ito pinigilan ng matanda. Sa isip-isip ng matandang si Matilda, nababalik at babalik rin naman ang kanyang apo. Hindi pwedeng mapasunod sila nito, tulad ng ginagawa ng dalaga sa kanyang ama't ina. Lumipas ang halos 1 linggo. Talagang hindi ako pinapahanap ni na lolo at lola. Usal ni Ariana sa kanyang sarili. Ano bes, hindi ka pa ba uwi sa inyo? Tinatanong na kasi ni mama, bakit hindi ka pa daw nauwi? Usisa ni Bea. Kaya naman ang araw ding iyon, ay nagpasya na si Ariana na bumalik na sa kanila, kahit alam niyang kagagalitan siya ng gusto ng kanyang lolo at lola. O baka nga parusahan pa siya ng mga ito sa kanyang ginawa. Pero sa isip-isip niya, bahala na, kasalanan na rin naman niya iyon. Harapin na lamang niya ito. Maya-maya pa nga, ay nasa harap na siya ng kanilang bahay, at mismong Lola Matilda pa niya ang nagbukas ng gate para sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka bumalik? Akala mo siguro ay susuyuin ka namin katulad ng ginagawa ng mga magulang mo Well Ariana, iha nagkakamali ka. Sa ayaw at sa gusto mo. Susunod ka sa amin. Take it or leave it. Dahil matagal-tagal pa tayong magkakasama sa bahay na to. Ano pong ibig niyong sabihin sa akin, Lola? Nagtatakang tanong ni Ariana sa matanda. Hanggat hindi umaayos ang ugali mo, narito lang kami. At hindi babalik ang mga magulang mo dito sa Pilipinas. Kaya kung gusto mo silang makasama ulit, ayusin mo na ang pag-uugali mo. Ipakita mo sa kanila na karapat-dapat kang maging anak ng mga magulang mo. Hindi yung nagre-rebelde ka sa walang kabuluhang dahilan. Hala sige, pasok! Oras na ulitin mo pa ang paglalayas, wala ka na talagang babalikan pa. Matigas na sabi ni Matilda sa kanyang apo. Kaya naman mula ng araw na iyon na bumalik si Ariana galing sa paglalayas, ay hindi niya na muling inulit pa ang maglayas. Sinusunod niya na lamang ng maluwag sa kanyang dibdib ang ipinag-uutos ng kanyang lola. Kesa naman tumira siya sa lansangan, sapagkat walang tutulong talaga sa kanya doon. Kahit nga sa bahay ng kanyang kaibigan, ay hindi siya nagtagal ng 1 linggo. Dahil ayaw talaga ng pamilya nito na tumanggap ng mga batang naglalayas. Sa loob ng ilang araw niyang pagkawala, ay nakaranas siya ng gutom, sapagkat kung kailan lang kakain ang pamilyang kanyang tiniran, ay doon lamang rin siya makakakain, sapagkat wala naman siyang hawak na pera ni piso. Mula ng araw na iyon ay narealize niya na mahirap pa rin talaga ang maglayas. Mabuti na nga lang kahit papaano ay tinanggap pa rin siya ng kanyang kaibigan at ng pamilya nito. Bagamat hindi siya maaaring mag-stay doon ng matagal, ay ayos na rin iyon para sa kanya. Sapat na ang araw na iyon para ma-realize niya ang kanyang kamalian na ginawa. Salamat pa rin talaga dahil noong nagbalik siya ay maluwag pa rin naman siyang tinanggap ng kanyang mga lolo't lola.
Kalaunan ay hindi na nga siya inuutusan ng mga ito. Dahil kusa na siyang kumikilos at gumagawa ng gawaing bahay. Naging mabait na rin siya sa kanyang mga lolo't lola at ipinapaunawa sa kanya ng mga ito kung bakit ganoon sila kaigpit na naunawaan naman ni Ariana. Natutunan rin ng dalaga ang pagpapahalaga sa paghihirap ng kanyang mga magulang kahit pa marami silang pera. Kaya naman dahil sa pagbabagong iyon ng dalaga, ay may naging sorpresa ang kanyang lolo't lola sa kanya. Lalo pat magtatapos na rin siya sa kolehiyo. Lolo? Lola? Ano po bang meron? At ang dami nating niluto. Usisa niya sa mga ito. Maya-maya pa ay may narinig siyang pamilyar na boses. Surprise! Sigaw ng kanyang ama't ina. Agad namang napatakbo si Ariana sa kanyang mga magulang na sobrang namiss niya talaga. Masaya kami anak ng daddy mo sa malaking pagbabago mo. Salamat na lang talaga at hindi ka sinukuan ng lolo't lola mo. Wika nang naiiyak pa na si Laura. No ma'am, thank you po sa inyo ha. Dahil hindi niyo po ako sinukuan. Kayo po nila lolo at lola. Pusal naman ni Ariana. Good job anak. At dahil dyan, may surprise kami sa'yo. Wika ni Alfredo sa anak habang iniabot ang susi ng isang brand new car. Wow dad, para sa akin po ba ito? Thank you dad and ma'am ha. You're the best po talaga. Sabay yakap ni Ariana sa kanyang mga magulang. Pero nagulat naman ang mga ito nang ibinalik ni Ariana ang susi. Dad, ma'am, hindi ko na po muna kailangan ng mga yan. Narealize ko po na masikip pa po kayo sa kahit anuman pong bagay. Sapat na po sa akin na ipag-drive na lamang po ako ng driver natin. Saka ko na lamang po muna kukunin ang kotse na yan kapag nakagraduate na po talaga ako. Wika na Ariana. Dahil doon, ay nalugod naman sa kanya ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang lolo't lola. Mula rin ang araw na yon, ay nagbago na ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga magulang. Palagi na siya nitong sinasamahan at palagi na siya nitong kinakamusta. Hindi rin mawawala na sa loob ng isang linggo ay 2 beses silang namamasyal at kumakain sa labas. Ang dating pamilya na mayroong pagtatalo, ngayon ay isang pamilyang masaya at punong-puno ng pagmamahalan na. Dito na po natatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Kayo kabarangay, ano ang napulot niyong aral sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba at babasahin natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli kabarangay, thank you so much and peace out.